Ang reason kung bakit magkahiwalay na system yung data entry at validation module ay hindi. So, install muna natin tong AlphaList data entry sa computer mo. Unfortunately, hindi pa to pwede sa mga Mac OS kasi masyadong advanced pa yung technology na to pang Windows OS. Install lang natin yung AlphaList data entry sa computer. Tapos yan, install mo lang yung system ni BIR. Dalawang system yan, isang AlphaList data entry at isang validation module. Dun sa AlphaList data entry, nasa Word na niya, dun ka magde-data entry. Yung validation module, dito ka magba-validate nung in-enter mo na data. Ang reason kung bakit magkahiwalay na system yung data entry at validation module ay hindi ko alam. So, dalawa yan. Isang AlphaList data entry sa 7.4 tsaka isang validation module 7.4. Itong fax na to, hindi po to bogus. Ito po ay legit na system. Click mo po yung AlphaList data entry. Yan. So, create ka dito ng password. Yan. Tapos, click mo lang yung yes para malagay mo yung sarili mong information. Let's say, RDO60 ka muna. Tapos, yung TIN natin, 000001. Sample lang siya. Tapos, withholding agent, private. Kung ikaw, sole proprietor, private ka. Individual. Tapos, registered business name mo. Pag individual ka, hindi business name to ha. Pangalan mo. De La Cruz Juan Masipag. Ayan. Tapos, substreet, 3rd floor. Kung gusto nyo kami bisitahin, FOG Building, Kabunyag Street, Poblacion, Candelaria, Quezon, 4323. Yan. Kung gusto nyo kami bisitahin, yan po yung address ng aming business. Easy Tax PH. Tapos, Juan de la Cruz, authorized owner. Click save. Yan ang information mo. Tapos, click natin yung South. And then, annual. Kung annual ITR na ipa-file natin, 1701. Regardless kung A ginamit mo, MS, or version 2018, 1701 lang dito. Tapos, let's say, December 2025 lang yung meron kang withholding tax credit buong December. So, click lang natin yung any taxes withheld, yes, add and update. Gawa-gawa lang tayo ng ng isang 2307. 2307 na creditable withholding tax. Ganyan. Sample yan. Yan yung kailangan mo. Tapos, pag mag-encode ka dito sa South, click ka lang ng add dyan. So, lagay mo lang yung TIN, for example, ni TikTok. Sample 123456987. So, lagay natin dito, kunyari, ByteDance Corporation. Sample lang yan Online seller, titignan mo yung iyong ATC dito. So, ito mali nga lang to WI 760. Ang tama ngayon ay WI 820 for online sellers. Tapos, 480,000 gross remittance. Sa ano mo to titignan sa 2307? It's 0.5%. Yan. So, 2,400 yung kinaltas sa atin. Yung sa example natin dito sa system na ginawa natin kanina, yung nag-record tayo ng cash receipt book. Gross remittance ay 480,000 tapos creditable withholding tax 24. Kaya, iyan yung nilagay natin dito sa system. Sample lang yan. Pero at the end of the day, magre-rely ka sa 2307. Kukunin mo yung TIN dito, yung company name niya, yung ATC dito, tapos kukunin mo yung amount ng gross remittance, tapos yung amount ng tax withheld. Ilalagay mo siya dito sa 1701. So, save na natin. Do you want another record? Isa lang naman yung pinapakita natin. Click no, exit. So, ang next natin gagawin is iba-validate na natin siya. AlphaList validation. Click natin tong AlphaList validation. Tapos, click South. And then, 1701 pa rin. Hanapin natin yung file na iba-validate natin. So, yun, South Demo, for example. Ito yung file na iba-validate natin, diba? Yung that file. Click OK. December 2025. So, per month ang validation. Per month din ang pag-generate. So, nag-generate tayo, nag-encode, nag-generate, nag-validate. Yan yung tatlong step na ginagawa natin. Ayan. So, lalabas dyan, no errors encountered. So, kapag no errors encountered, ipapadala na natin yan kay BIR via email submission or e-submission. Ito yung example ng email submission natin. Ito, ganyan. Via email submission. Ipapadala natin sa email ni BIR yung that file.